Lord, in the beauty of His holiness. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa Doha, QICM, yung nandun sa Doha at nasa Pilipinas, at ganun din ang mga dati kong kaalsad group. Good morning. At sa lahat po na i-forward ang pag-aaral na ito, magandang umaga po at welcome sa ating pag-aaral. Good morning, Sister Tess UC. Ayan po. Tayo po ay manalangin. Natutuwa kami at nagagalak, Panginoon, na kami magsama-sama uli sa pag-aaral. Handa po kami na makinig sa inyong salita. And Lord, ang focus po namin ay sa inyo. Kaya ayos niyo po ang aming mga spiritual na mga mata at mga pandinig upang marinig namin ang tinig mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Marami pong salamat sa wisdom, knowledge, understanding, and insight na ibinibigay mo. Nais namin na kayong maparangalan at mapurihan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Good morning, Sister Evelyn Oblea. Ayan. So, purihin po ang Panginoon sa panibagong araw nito na ibinigay niya sa atin. So, diretso na po tayo. Kahapon, ang huling talata o mga talata na binasa natin ay nandun sa Filipos. Philippians chapter 3, verses 4 to 14. Yan, good morning, Brother Nan Carion. So ngayon ay ulitin po nating basahin yon at ito yung ating pagbubulay-bulayan ang mga bagay na ito. So kahapon po binasa na, pero basahin po natin uli ngayon. Philippians chapter 3 from verses 4 to 14. Sundan niyo po ko sa inyong mga Biblia. Yan, Sister Corazon Carion. Ayan, Philippians chapter 3 from verses 4. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ni naman na may katwiran siyang magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y pariseyo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang iglesia. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay na ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at ilubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko nahangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa Kanyang mga hirap at matulad sa Kanya, pati sa Kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Hindi sa nakamtan ko na, verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko'y nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala
ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. So magandang umaga sa lahat ng nandiyan. Sister Novi Zaratan, Sister Janet, Sister Mariat Carlos, Sister Maricel Gumulo Tolentino. Ayan, sige po. At ay greet ko lang po kayo bago tayo Sister Rose Dizon. Ayan, salamat. Okay. So ang atin pong huling binasa kahapon ay Philippians chapter 3 from verses 4 to 11 lang. So ngayon itinuloy ko po hanggang verse 14. Gusto ko po basahin nyo itong muli. Pero ngayon, pagbubulay-bulayin natin kung ano na ang saloobin ni Apostol Pablo. Excuse me po. Ikinukumpara niya ang buhay niya sa dalawang bagay. Nung siya ay wala sa Panginoon, makikita mo dito, sabi niya, kung meron akong maipagmamalaki, ako na yan, sabi niya. Makapagmamalaki ako, sabi niya. Una, sabi niya ganon, ako ay tinuli on the 8th day, di ba? Sinabi niya yon. Ako ay nakasusunod siya sa lahat. Sinabi na niya dito na masunurin siya. Kung meron siyang sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin, nasa kanya na lahat. Kaya nga. Pero, nagbago lahat. Nagbago lahat ang kanyang pananaw sa kanyang sarili. Kasi sa palagay ni Pablo, siya isang tunay na relihiyosong tao sa pagsunod sa kanilang panuntunan ng Judaism. Siyang pa nga ang nag-uusig sa mga mananampalataya, bagong mananampalataya. Sa kanyang palagay, kailangan silang magbalik muli sa kanilang pananampalataya, dating pananampalataya. Inuusig niya ang mga mananampalataya, mga Kristiyano. Sa palagay niya ay nagkakamali sila. Pero nung siya ay kaharapin ng Panginoon, nagbago lahat. Nagbago lahat ang kanyang pananaw. Kaya tingnan natin. Sa dating saloobin niya o attitude, ano yung attitude niya? Ano yung nasa sa loob niya? Ano yung mga bagay na ginagawa niya? Sinabi niya ng mabuti. Sabi niya, siya sa laman nagtitiwala. The flesh, ika nga. Yung panlabas na anyo, doon siya nagtitiwala. Siya'y punong-puno ng relihiyon. Sabi nga niya, siya'y isang pariseyo. Alam niyo po, kapag ikaw ay nabahagi doon, ay talagang strict compliance. Ika nga, strict compliance sa law, sa Torah, sa turo ng Panginoon, sa pamamagitan ng Moises, nung unang 5 libro ng Biblia, yun sa Pentateuch. Hindi lang yun, inuusig niya ang mga mananampalataya, hinahabol-habol niya. Gusto niyang sila ay makulong o mamatay. Ganon siya kasidhi na sa kanyang relihiyon, ika nga. Sabi nga niya, siya'y walang batik sa kautusan. Masasabi niyang he's perfect. Pero alam naman po natin walang perfect, ano? Pero ibig sabihin, sa mga panuntunan, gawin mo ito, hindi mo gawin ito, gawin mo yan, ganito, ganyan. Lahat ng yan. At siya sobra-sobra pa nga. Concentrated siya talaga. Ika nga. So, anong nangyari? Nung una, ibinibilang niya ang lahat na pakinabang sa laman. Ibig sabihin, sa outward appearance. Sa panglabas na anyo, sa pagsunod sa batas, sa pagsunod sa panuntunan ng relihiyon. Number 1 siya. Pero, nagbago lahat yun. Yun ang unang binasa natin, yung talatang 4 hanggang 7, nandun, inisa-isa ni Pablo, nung una, Saulo ang pangalan niya, inisa-isa niya kung ano ang naipagmamalaki niya noon. Pero, nagbago lahat. Sabi niya doon sa verse 7, eto na ngayon, ngunit, dahil kay Kristo ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Yung mga bagay na mahalaga sa kanya, nagbago lahat.
completely 360 degrees. 180 degrees. Ibig sabihin, talagang tinalikuran niya lahat nung nakadaupalad niya ang Panginoong Kristo. At nagpahayag ang Panginoong Kristo sa kanya at sa hangarin ng Diyos sa kanyang buhay, nagbago lahat completely. Kaya ngayon, ano na ang kanyang ginagawa? So, doon ang ating bibigyan ng diin, ika nga. Binasa ko na po yung verse 7. Inari na niya ng lahat ng kanyang mga pakinabang na sinasabi sa kaanyuan, sa pananaw ng tao, sa pakiwari niya, sa palagay niya, nakasusunod siya sa lahat. Pero, nagbago lahat. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, sabi niya. Inulit pa niya. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay na ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. So, ibig sabihin, nung nakilala na niya ng tunay ang Panginoon sa Kristo, at talagang nagpahayag ang Panginoong Kristo sa kanya, sabi niya, I'm willing to let go of everything. Masunod ko lamang siya. Ganyan po si Pablo, meron siyang kaugalian na very serious siya sa kanyang pananampalataya. Katulad ng pagiging serious niya sa kanyang dating pananampalataya, ang Judaism, nagbago lahat yon at ang pananampalataya niya ngayon ay nasa Panginoong Kristo na lang. Hindi na tinalikuran na niyang completely yon. Nagbago lahat ang kanyang kaisipan, damdamin, pakiwari, salita, pananaw, lahat-lahat. From his spirit, from his soul, from his body, everything changed. Sabi nga niya, everything, oo, sabi niya. Sinabi na niya, tapos sinigundohan pa niya na, oo, talagang tinalikuran ko ng lahat yan. Makamtan ko lamang ang mas mahalaga. At ito ay ang Panginoong Kristo. Kaya nga, napakaganda ng kanyang patotoo. Ito'y patotoo ng isang taong tagasunod ni Kristo, na naging tagasunod ni Kristo, na dati ay masasabi nating kandado, sarado, at lahat na para masunod lamang ang kanyang relihiyon, ang Judaism. Yan po. Kaya nga, sabi niya sa verse 9, Philippians chapter 3 verse 9, sa lubos na makiisa sa Kanya, hindi ko na hangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Napakaganda po ng sinabi niya. It is not by works, sinasabi niya. Kasi sa lumang kapamaraanan ay kumikilos ka, gumagawa ka para tanggapin ka ng Diyos. Pero ngayon, nagbagong isip niya. Hindi na ganon, sabi niya. Lahat ng ito ay kaloob ni Kristo. So, ito'y ibinigay ng Panginoon sa kanya. He doesn't have to work hard for it. Ibig sabihin, hindi niya kailangan pagsumikapan na gawin ito, gawin nun. Because when the Lord changes us, kapag ang Panginoon binago niya tayo, at lubusan ang ating pagnanais na sumunod sa Kanya, hindi tayo mahihirapang sumunod. Magagalak tayong sumunod. Bago na lahat. Bagong-bago na lahat. Kaya nga, noon, si Pablo ay nagtitiwala sa kanyang karangyaan, sa kanyang titulo, sa kanyang mga na-accomplish, sa kanyang mga bagay na nagawa. Pero sabi niya, wala na lahat yun. Ang inaakala ko na mahalaga ay wala palang halaga, sabi niya. Kaya nga, kay Kristo na siya ngayon nagtitiwala, hindi sa panglabas na anyo para mapakita na ikaw ay matuwid at banal. Hindi na gayon. It comes from the inside. Nagsisimula sa loobin, sa ating pagkatao doon sa hindi nakikita ng tao, hindi nababasa ng sinuman. Pwera lamang ang Diyos. Ang Diyos ang nakakabasa.
Siya noon ay punong-puno ng relihiyon, pero ngayon, si Kristo ang kanyang Panginoon. Noon, siya'y mang-uusig, persecutor, pero ngayon, siya na ang inuusig dahil kay Kristo. Pero sabi niya, okay lang. Sabi niya ganun. Kahit na ako'y usigin, ang mahalaga sa akin ay si Kristo at masunod ko ang kalooban niya para sa akin. Doon, walang batik sa kautusan. Ibig sabihin, wala kang masasabi sa kanya na hindi niya nasunod sa relihiyon. Pero ngayon, sabi niya, ipinagpalit na niyang lahat yun ng mas mainam ng pakinabang at ito ang Panginoong Kristo at ang pananampalataya niya sa Kanya. Kaya nga, sabi niya, ibinibilang na niya na ang lahat ng ay pakinabang lang sa laman. Pero ngayon, wala palang kabuluhan yun dahil mas mainam na pinili niya si Kristo. So, ganun din po talaga. Ito'y karanasan ng isang mananampalataya, kamukha natin. Bago naging apostol si Pablo. Ika nga, ibig sabihin, nang ginamit siya ng gusto ng Panginoon, kung saan-saan, kung ano ang mga bagay na nagawa niya. Nagkaroon muna ng tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Hindi na yung mga panlabas na anyo, kundi ang panloob. Yun ang pagbabago niya ay nagsimula sa kalooban niya sapagkat tinanggap na niya ang Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. At pagkatapos nun, siya'y nakapagbago na. Ang tunay na pagbabago ay na kay Kristo lang. Babaguhin niya lahat-lahat. Babaguhin niya yung pananaw, babaguhin niya yung pag-uugali, babaguhin niya yung mga salita, babaguhin niya yung kilos, babaguhin niya yung gawa. Lahat-lahat. Buong-buo ang pagbabago. Ganyan po ang isang halimbawa katulad ng sinabi, katulad ng patotoo ni Kristo. So, hindi natin itinataas si Pablo. Hindi natin siya itinataas sa kanyang patotoo. Kundi bilang halimbawa na ang isang tao ay pwedeng magbago. Mula sa pagiging persecutor at ngayon siya na ang pinipersecute. Pero sabi niya, wala nang halaga sa akin lahat yan. Ang mahalaga lang sa akin ay si Kristo. So, meron tayong isang halimbawa dito na isang taong naging matatag sa kanyang pananampalataya. Magmula nung nakadaupalad niya ang Panginoong Kristo doon sa daan ng Damasco, yun ang pasimula ng pagbabago niya. Nabulag siya because of the bright light of the Lord. Pero pagkatapos ng 3 araw, siya'y nag-ayuno, siya ay nanalangin for 3 days after that, nung ipinalangin siya ng isang alagad ng Panginoon, para lamang scale, sabi niya, parang may inalis lang ng ganun. Nagbalik uli ang kanyang eyesight. Pero sa pagbabalik ng kanyang mga mata na makakakita siyang muli, hindi na niya nakikita ang mundong ito gaya ng dati, kundi iba na ang pananaw niya. He really has fixed his eyes upon Jesus, focus, at naging malinaw sa kanya. Narinig na po natin yun, na ipangaral na po ni Pastor Sam yun nung Sunday. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Nakatingin lamang tayo sa ating Panginoon Kristo. Pagkakamali ang lahat, ang Panginoon hindi. Kaya sa Kanya tayo tumitingin at hindi sa mga tao. Pero makakakita tayo ng mga halimbawa sa Biblia na mga totoong taong kamukha natin na nagbago ng tunay ang buhay nila. Kaya nga, tayo rin, ganun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya ang sabi niya, wala nang kabuluhan sa akin ang lahat ng bagay na yan na ipinagmamalaki ko noon. Sabi niya, wala nang kabuluhan dahil mas mainam na pinili, mas mainam ang pinili niya. Ito ay ang Panginoong Kristo. Kaya makikita natin na ang buhay ni Pablo na naging apostol, syempre, tinawag siya ng Panginoon, God has a purpose. Bagong-bago lang siya. Diba? Pagkatapos niya na-encounter ng Panginoon and the Lord showed Himself to him, nakapag-aral pa siya, diba? Sabi niya, 14 years sa ibang mga libro na sinulat niya.
Nobody taught me. Sabi niya, hindi ako tinuruan ng sino man. Tinuruan ako ng Panginoon Kristo. It means, yung lahat ng prophecy from the Old Testament fulfilled in the Lord Jesus Christ. Naintindihan na niya ngayon. Naintindihan niya yon, yung connection from the Old Testament to the New Testament. At kaya nga, nakasulat siya ng maraming mga epistles or letters para sa ganoon maging pakinabang sa ating lahat. Hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng tao. Naging pakinabang sa atin. Iniwan ni Pablo ang dati niyang buhay at sumunod ng lubos-lubusan sa Panginoong Hesukristo. Yan po ang nais na makita ng Panginoon sa ating buhay. Yung talagang susunod tayo, 100%, hindi lang siguro 100%, kung pwede pa, na mas mataas pa doon. If we can say 1,000%, let's do it, di ba? Kasi, kinukumbinsi tayo ng salita ng Diyos na kung kaya ng Diyos na baguhin ang isang Pablo, isang Saulo, na mahigpit sa kanyang pagsunod sa kanyang relihiyon, ay kayang-kaya niyang palayain ang lahat ng mga taong nakasarado, kandado sa kanilang pananampalataya. Aalala ko po noon yung aking auntie, ang aking tiya. Sabi niya sa amin noon, nung ako po ay nagsishare sa kanya at ang aking ina ay nagsishare sa kanya. Yan po ang tiya namin. Sabi niya ganun, hindi pa nga kayo lubusang nakakasunod sa dati, nagbago pa kayo. Sabi niya ganun. Kaya nga kung titignan mo yung sinabi niya, alam niyo po, hindi nga natin mape-perfect yung dati. Even if we can do it to the letter, katulad ni Apostol Pablo, yet, subalit nung nakatagpo niya ang Panginoon Kristo, yun na talaga. Hindi ka nga makakasunod sa panuntunan ng Diyos, napakataas. Kasi magkamali ka sa isa, nagkamali ka na sa lahat. Pero sa patotoo ni Pablo, sabi niya, kung sa lahat ng bagay na yan, nakasusunod ako, sabi niya. Pero, ipinagpalit kong lahat yan nang makilala ko ang Panginoon Kristo. At nais ko na ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkabuhay na maguli, and even death, sabi niya, kahit mamatay. For the sake of Christ, I will do it. Kaya nga, ang pagbabago, sabi nga, hindi ka nga talaga makakasunod sa mga panuntunan ng tao. Pero kapag si Kristo ang nasa puso mo, makasusunod ka sa kapamaraanan ng Diyos na hindi ka pinipilit. You have decided to follow and you don't want to turn back at all. Kaya nga po alam nyo, kahit basahin nyo ito ng ulit-ulit, basahin nyo po uli Philippians chapter 3 from verses 4 to 14, makikita nyo yung dati niyang buhay at ang bago niyang buhay. At mararamdaman mo sa kanya, sa iyong pagbabasa, kung papaano naging pagbabago niya. Lahat po tayo ganun din. Purihin ang Panginoon kapag talagang tayo'y tumalikod sa lahat ng anumang bagay na panuntunan. Pero ang puso natin, ang ugali natin ay hindi naman nagbabago. Hindi natin pwedeng masabi na napaka-religyoso nating tao, pero napakasama ng lumalabas sa ating bibig. Tayo ay mga magagalitin, tayo ay mga ganito, ganyan. Pero pagdating sa mga ganong okasyon, nakapagpapakita tayo na maayos tayo, hindi po natin maitatago ang mga bagay na ating ginagawa. Never. Alam po ng Diyos yan. Kaya nga mas mabuti na baguhin niya ng tunay ang ating puso. Na hindi tayo nakikita ng mga tao para purihin nila tayo, kundi nakikita nila tayo dahil binago na tayo ng Panginoon Kristo. From the inside, magmula sa saloobin sa loob. And then it reflected. Ito'y lumabas. Ito'y napakikita. Hindi tayo nagkukunwari. Alam nyo, yung isa pong bagay, yung pagkukunwari. Hindi po tayo pwedeng magkunwari sa harapan ng Diyos.
Kilalang kilala niya tayo. Alam na alam niya. Kaya nga mas mainam na sabihin natin, Lord, tulungan mo kong mamuhay ng totoong. Yung walang pag-iimbot, yung walang pansariling kapakanan, yung lahat-lahat para sa iyo. We can pray that prayer. Sapagkat gusto ng Panginoon na ibigay niya sa atin ang lahat ng kailangan natin. In fact, sinabi na niya, binigay na niya lahat. Di ba? Ito po, binigay na niyang lahat na ang lahat ng ating kailangan. He has given us all things for life and godliness. Ibinigay na niya. Ibinigay na niya ang lahat para tayo makapamuhay ng matuwid. Para tayo makapamuhay ng makadiyos. Binigay na niya lahat. Kung naghihirapan ka pa na gawin yon, baka hindi mo pa lubusang-lubusang ibinibigay ang iyong sarili sa Kanya. At nagpipilit ka na gawin yon on your own. Hindi natin kayang gawin yon. Kaya nga sabi niya, we must remain in the vine. Pagkatapos nun, we need to allow the Holy Spirit, ang banal na Espiritu, ang mag-uudyok sa atin na gawin ang mga bagay na ito, ganito, ganyan, ganyan. He will teach us. He will counsel us in the way that we should go. Hindi tayo magiging mali-mali. Lagi ko pong kinukote yun, especially in English yun. The Lord has given us all things sa tulong niya. He has given us all things for life and godliness. Mabuhay at mamuhay ng makadiyos. Ibinigay na niyang lahat yan. Kaya kayang-kaya nating iwanan ang lahat ng bagay para kay Kristo. Kaya natin. Kaya nga, isipin po natin ang mga bagay na ito. Evaluate natin ang ating sarili. Examinin natin ang ating sarili. Pag-isipin natin, totoo ba akong sumusunod? Tagasunod ba ako? Hindi lang po nag-a-attend sa church. Kailangan tagasunod tayo ng Panginoon sa Kristo. Sa hindi nakikita o nakikita ng tao. Sumusunod tayo talaga sa Kanya. Deep inside us. Gusto natin talaga. And the Lord will lead us to that. Bibigyan niya tayo ng lahat ng iyon. Kaya, ayun po, napakaganda pong isa-isahin itong talatang ito. Kaya nga, pinagkumpara. Ngayon, nagbigay ang ating Panginoon Kristo ng 8 panimula. Ika nga, sangkap para mamuhay ng banal at may kagalakan. Yun, ibinibigay na niya lahat ang mga panuntunan. Hindi natin masasabing, hindi ko alam yun. Isinulat na nga sa Biblia. Lahat ng panuntunan, paano tayo makasusunod, nakasulat na yan. Diskubrihin lang natin. Kasi kung nagdidepende lang tayo sa naririnig natin, marami pa tayong hindi alam. Kaya kailangan maghanap tayo mismo. We need to seek. Ask the Lord, seek for the Lord. Humingi tayo ng karunungan, humingi tayo ng kaalaman para maintindihan natin. Wala pong imposible sa Panginoon. Kahit na hindi ka, masasabi mo, hindi ka edukado. Ano yun? Walang paghahambing yun sa pagiging matuwid at banal. Ang mahalaga, kahit na nga po yung hindi marunong bumasa, humingi siya na bigyan mo ko ng kakayanang magbasa. At ang unang binasa niya, yung Biblia. Nabasa niya, naintindihan niya. Sa isang tao na matanda na hindi man lang alam, hindi man lang makabasa. Yet God has given him the ability. Kasi, ang edukasyon ay hindi lamang sa eskwelahan. Ang unang edukasyon, to be educated, to know, para makabasa, read, write, lahat ang bagay niyan, comes from the Word of God. Sa Kanya lahat yan. Mathematics, that is God. Science, God is there. Reading, God is there. Anything, every word, di ba? Lahat ng talata, lahat ng mga letra. Kaya nga meron tayong alfabeto, di ba? Alphabeta o ano. Alphabet, di ba? Aleph, bet yan. It comes from the Hebrew word aleph, bet, alphabet. It all came from the Lord. Kaya nga, kung hindi ka nakakabasa, the Lord will make you understand. God is a very
intelligent God. Kaya kaya niya. Kaya tuturuan niya din tayo yung mga sangkap para mamuhay ng banal. At may kagalakan. Yun. Banal at may kagalakan. Yung hindi napipilitan lang. Alam niyo, maraming mga tao, they perform. Ibig sabihin, parang mga artista. Nagpe-perform. We don't perform. We simply live. We live for the Lord. Namumuhay tayo kay Kristo. So, hindi tayo nag-aasta na banal ang itsura, banal ang pananaw. Hindi ganoon. It comes from the inside. Hindi conscious effort, kundi the power of the Holy Spirit will come upon us. And He will make us do it na natural. Hindi pakunwari. Hindi nagpapalabas lang. Hindi palabas ang ating buhay. It's a testimony ang ating buhay. Kaya nga, we will learn this tomorrow. Basahin po natin yan bukas. Kaya, sana po ang ating panalangin, taglayin natin lahat ng katangiang ito, sapagkat ito ay mahalaga sa ating Diyos. Kaya, akin pong nire-recommend sa inyo na read Philippians chapter 3 once again. And tomorrow, we are going to discuss a new way kung papaano Jesus Himself taught it. Itinuro mismo ng Panginoong Kristo ito. Kaya kung ang ating Panginoong Kristo ang siyang tunay na nagturo nito, talagang yan na yan. He is greater than all the teachers of the past because He is the Word. Siya yung salita. Siya yung salita. The Word became flesh and dwelt among us. Ang salita ay nagkatawang tao at siya'y nakita ng ating mga mata. Kaya lahat ng sinasabi ng Panginoon Kristo, those are the very words of God. Sa lahat ng sinabi niya, yun ang salita. Yun ang makapagpapatuwid ng lahat sa atin. Amen po ba? Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. We just discussed several verses, Lord, in comparison ng talagang saloobin, attitude of Paul. Si Saulo noon ang pangalan niya. Pero, Panginoon, binago mo siya from the inside out. Dati, from the outside in. Napakaraming mga ganon ang buhay ng dating buhay ni Pablo. Nakasusunod sa lahat ng mga religious activities, lahat ng mga bagay para patunayan na siya'y tagasunod ng kanilang relihiyon. Subalit, natagpuan niya ang kanyang sarili na nagpakilala sa kanya ang Panginoon at hindi na siya ang dating Saulo. Nagbago siya. At dahil doon, sinabi niya sa aming lahat bilang patutuon niya na nakasulat sa Biblia, lahat ng mga bagay na aking ipinagmamalaki noon ay ibinilang kong kalugihan. At ang pinakamainam na nasa akin ngayon ay ang Panginoon Kristo. At nang makilala ko pa siya lalo, at ang kapangyarihang nasa Kanya na ang banal na Espiritu, at ang kahit mamatay para sa Kanya. And He did, Lord. Ginawa nga niya yon. Natupad ang lahat ng mga bagay na sinabi mo na Kanyang tutuparin sa buhay na ito. Kaya marami pong salamat, Panginoon. We have a example. Meron kaming halimbawa na sa kabila ng kanyang pagkarelihiyoso, tinalikdan niyang lahat yun at sumunod sa inyo. At yun ang pinakamainam. Kaya nga sabi niya, for me, sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Sabi niya, ako'y napako na kasama ni Kristo. Pero nabubuhay ako. Kaya nga, sino po ba, Panginoon, with deep understanding na makasasabi ng ganyan? For me to live is Christ and to die is gain. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life that I now live in the flesh, I live for the sake of the Son of God, who has loved me and who has saved me. Lord, marami pong salamat.
Ganon din po kami. Sana po, Panginoon. That I am crucified. It means napako na lahat ang aming kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Tinapos mo na lahat doon. Nabubuhay siya ngayon. At the shadow of the cross, that Jesus has paid the full price at the cross of Calvary. All the curses, all the sins, rebellion, all humanity's sins have been poured out to the Lord Jesus. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon. It is finished. Tapos na. We have to live for you. Mamuhay kami ngayon. We don't need to die. We live because of you. Because you died for our sake, Lord. Dahil sa iyo, ikaw ay namatay. You were our substitute. Ikaw ang nandoon. Ikaw ang ipinako. Isang walang bahid na kasalanan. The sinless and perfect Lamb of God died for her sake. Kaya nga, makakayanan din naming mamuhay ngayon. To live is Christ. Ang mamuhay ay kay Kristo. At mamatay ay pakinabang. Thank you po, Panginoon, for reminding us of the life of the Apostle Paul. Salamat po, Panginoon. At dahil sa kanyang gawain all throughout the Gentile world, hanggang ngayon, it reverberates. Hanggang ngayon, as we read the Word, many of it are His epistles, Lord. His profound, malalim na pagkaunawa sa inyo. He was able to write all this by the inspiration of the Holy Spirit to encourage us, O Lord, to live likewise. Mamuhay din kaming ganun. Lord, thank you for the convincing power of the Holy Spirit so that He can change us from the inside, from glory to glory, we may experience you, Lord. Maraming pong salamat. Whether we are at home or saan namin ito pinakikinggan. Father, I pray, it will transcend, Lord, everywhere. Para po sa ganun, tunay ka naming maranasan. Yung tunay na tunay. Maraming pong salamat, Amang Diyos, sa pagbibigay mo sa amin ng Panginoong sa Kristo. Sa kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Salamat po sa banal na Espiritu. We thank you, Father, in the name of the Lord Jesus. Amen and amen. Receive all the fullness of a changed life in Christ Jesus. Ang tunay na pagbabago kay Kristo. Ang saloobin, the attitude will change and becomes righteous, holy, following the Lord Jesus Christ. Receive all the fullness of the Lord Jesus Christ and the power of the Holy Spirit upon your life. Receive your healing. Receive all things that Jesus has already accomplished at the cross of Calvary, because it is finished, and we can live, and we can talk, and we can do all things through Christ who strengthens us. God bless po. God bless everyone. So, salamat sa lahat ng nandyan. Sister Madonna Licop Cruz, Sister Novi Saratan, Sister Janet, ayan, Sister Mariat, salamat po. I thank you for you are all there. Thank you so much po sa lahat sa inyo. Salamat sa inyong pag-aaral ngayong kasama ko. Ayaw pong mag-move ng cursor ko, kaya hindi ko mag-greet pa yung iba. God bless everyone. Be filled with the Lord Jesus by the power of the Holy Spirit. And we may all walk in righteousness and holiness just as He is. Looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. God bless po. I'll see you tomorrow. Bye for now.